Magandang hapon po sa lahat ng mga taga-subaybay dito sa aming In Defense of the Truth page. Muli, nandito po kami sa Hall of Justice para po kami ay mag-Bible study, no? Sa pamumuno at butihin ng aming judge, si Judge Paz Esperanza Cortez. Nandito po kami pinapahintulunan kasama yung kanyang mga staff sa pamumuno ni Brother Dudot, no? Nawa, samahan po ninyo kami na napakagandang talakayan sa araw na ito ay about perpetual health, no? Ipinagdiriwang natin ngayon ay ang perpetual health. Bakit tinawag ang mahal na birhen na perpetual health, no? Tunghayan po ninyo at tayo po ay babase sa ating pananampalataya at ganoon din sa banal na kasulatan. Samahan niyo po kami sa isang oras kalahati para sa ating pagtitipon sa araw na ito. At muli, salamat sa butuhing judge na napakabait, no? Dito pa natin dinidinig, hindi yung kaso ha, yung ating pananampalataya para po sa ating ikalalago, ikalalalim at ikaunawa ng ating pagiging Katoliko. Muli, salamat sa iyo na sa mabait na ating judge na si Paz Esperanza Cortez, lalo-lalo na sa physical na pagkain, no? Pagkain spiritual at pagkain physical po ang kanyang ibinibigay dito sa amin lahat. Muli, kung kayo po ay malapit dito, pwede po kayong sumama sa amin at makasalo rito upang ating pong talakayin ang tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Samahan po ninyo kaming lahat. Maraming salamat po. Ang lahat po ng kapurihan, kalwalhatian at kadakilaan ay para lamang sa Diyos at sa kanyang simbahan kasama ng kanyang mga banal at mga anghel. Siguro sis, mag-start na tayo ng prayer para doon sa ating mga viewers sa ating live ngayong araw na ito, no? Ito po. No, nandito po kami sa lugar ng Hall of Justice. Ayan. Sige po, mag-umpisa na tayo. Okay. Okay. Sino po ang magpe-prayer at meron na tayo? Sige na. Sila ko na nga. Okay, sige. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat sa lahat mga biyaya at mga pagpapala na pinagkakalubog sa amin sa araw-araw. Lord, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagagawang pagkakasala at mga pagkakulang. Maraming po salamat. Muli kami nagkakapit ng people upang pag-aralan at magpanalig po sa inyong banal na salita. Nawa, Ama, aming maunagaan, aming maisa puso at aming maisa buhay. Ama, maraming po salamat. Gabay niyo po ang pamilya ng bawat isa. Nawa, makasunod po kami sa inyong nais. Nawa, maunag po sa aming buhay. Maraming po salamat. In Jesus' name, at sa aming mga napinunod na Diyos. Amen. Amen. Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, magandang hapon at gabayan tayo ng ating Diyos at ng kanyang banal na Espiritu Santo para po sa araw na ito, no? Sabi ni Saint, mayroong bumabati agad, no? Good evening po, good noon. Banawak, Uyang niya, no? Follower natin pa sa Indipeg. Cynthia H. Manalio, no? Blessed Sunday, Bromel, at sa lahat. Jojo Evangelista, mapagpangalang araw, Bromel, Chor, no? At sa ating lahat. No? So muli, samahan tayo ng Panginoon at ating talakayin yung perpetual, ano yung perpetual health. Our Lady of Perpetual Health. Parang ito yung sa Baklaran, tama ba? Oo. O, ina ng laging saklolo. Pag in-English mo, ito ba yun? Tama. Ito yung merit Siguro, Christian health. Tayo sa lolo. Iba pa tayo yung merit health of Christian o Iba pa perpetual health? Iba. So, ito yung nasa Baklaran na pinagdiriwang. Kasi yung Mary Perpetual Health, May yung fiesta noon, pagkatapos ng Pentecost Day, So, yung ngayon, ang pinagdiriwang natin ay perpetual. about perpetual health ng ating mahal na Birhen Maria, no? Ibig sabihin ng perpetual, ano ba ibig sabihin ng perpetual, mga kaindi? Diba, sa husgado, pag hinatulan sa Reclusion perpetual. Habang buhay na pagkabilanggo. Pagkabilanggo. So, ibig sabihin, habang buhay na pagbibigay tulong sa atin, no? Our Lady of Perpetual Health, no? Pagbibigay tulong, no? Bakit natin ipinagdiriwang? Dahil ang mahal na Birhen Maria, na ating ina ng simbahan, ina ng ating Panginoong Jesucristo, at ina nating mga Kristiyano, at siya rin ay mapag-ampon ng mga Kristiyano. Meron pang gano'n, no? Mary Health of Christian. Yung ina ng mapag-ampong Kristiyano, no? Ang daming mga attributes sa ating mahal na Birhen Maria. So, paano ba siya nakatulong? May biblical
feast ba? Batayan na siya ay nakatulong. So hindi natin yan maitatatwa doon sa wedding feast of Cana, no? Tandaan natin, during that time na basahin mo nga chapter 2 na totoo yung sinasabi natin ng Nabi Rin Maria ay talagang nakatulong, no? No? John chapter 2 hanggang 1 hanggang 5, basahin natin yan, no? Lakasan natin para marinig ng ating mga viewers dito na talagang may basihan yung ating perpetual help. Tandaan natin, hanggang ngayon tinutulungan tayo niyan, no? Sapagkat ang mga banal ay nasa piling na ng ating Panginoon. Sige. 1 to 5 po. Okay. Sige, basahin natin. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalanan sa Kasalan. kasalan sa Kana sa Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag po niyo akong pangunahan, inang. Hindi pa po ito ang tamang panahon." Magalang, ano po ang ginagamit? Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin niyo ang anumang sabihin niyo sa inyo." So, Sabihin niya sa inyo. ano yung ginawa ng mga sinabi ni Jesus? Ano yung sinabi ni Jesus? Tuloy mo. Tuloy mo yung talata. Tuloy. May 6 na banga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. So, tuloy mo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin niyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila ang mga banga. Okay, no? 75 hanggang 100 pag pinuno, no? 75 ba? Tama? Hanggang 100? Ito po? 25. Opo, 75. Hanggang 75. So, banga yun, tapayan yun, no? Actually, sa kanila, no, mahirap talaga sumalok ng tubig. Dahil ang tubig sa kanila, kinukuha pa sa balon. No? Yun ang customary nila, no? So, hindi na natin alam kung saan kinuha yung tubig na yun. Basta sabi, punuin, no? So, sumunod yung nagpapakasal. Bakit naubusan ng tubig? Ay, ng tubig ng alak doon. Tandaan natin, ang kasalan ng mga Hudyo ay 1 linggong kainan, 1 linggong inuman. Kaya nagkaubusan ng alak. Oo, no? At saka remember, yung apostol ni Kristo, dala-dala niya. Yes. O, ilan yun? 12 yun. Manginginom yun lahat. Yes, correct. Kasi alam mo kung bakit? Bakit sagana sila sa alak? Kasi maraming taniman ng ubas doon. Ubasan. No? Mas ano sa kanila yung alak kaysa sa tubig. Mas mahirap sa kanila yung tubig kasi kinukuha pa nila sa balon yun. Kasi pag umuulan, sinasahod nila. Kaya nga pag sila ay nagkakain na nag-ano, hindi nawawala yung wine doon sa ano nila kasi masagana sila sa alak kaysa doon sa inumin, no? So doon natin makikita. So dito nakita yung pamamagitan ng paghingi ng tulong, no? Paghingi ng tulong ng host ng kasal na lumapit siguro na kung titingnan natin, no? May lumapit siguro sa kanya na naku, naubusan na tayo ng alak. Ang tanong ito, bakit hindi dumiretso yung nagpahanda doon sa kasalan sa kay Jesus? Bakit doon pa sinabi sa nanay? Mama Mary. Bakit? Ano kayang intention? Bakit? Di ba? Bakit hindi na lang dumiretso kay Jesus? Kasi sabi ng mga born again, direct kay Jesus eh. Di ba? Direct lang tayo kay Jesus. Wala na Direct ibang to God. dadaanan. Sabi nga ng Bible, no, kung titingnan mo to, no, sabi nga ng Bible, I am the way, the truth, and the life. Eh bakit hindi sila dumiretso kay Jesus? Di ba? Hindi mo napapansin bakit? Hindi nyo napansin yun. Bakit yung may naubusan ng alak, eh doon pa nagpasabi sa nanay, pwede naman dumiretso kay Jesus eh. Sabi nga ng katwiran ngayon ng mga kaibigan natin sa kaibay sa pananampalataya direct to God lang tayo. Sabi ni Kristo, kay Kristo lang tayo. Bakit during the wedding feast of Cana, hindi dumaan kay Kristo yung mga naubusan ng alak at dumaan doon mismo sa nanay muna bago sa anak? Ginawa ng nanay, dumiretso sa anak.
Di ba? Tingnan mo yan. Ano na yan? Yung punto na yun, kuhanin mo yun. Di ba? Magtaka ka. Sabi niyo, o sige, sa mababasa, bigyan mo na talata na yung ng wedding feast, sa wedding feast na celebration, dumaan diretso kay Kristo at hindi dumaan sa mahal na Birheng Maria. Dumaan muna sa nanay, di ba? Ang ginawa ng nanay, dumaan sa anak. Pero kung titingnan mo, pwede naman silang dumiretso kay Kristo. Ito, ginagamit ko itong argumento para doon sa direct to Jesus Christ daw, no? Kay Christ alone lang. Oo, di ba? Ito, napakatibay na ebidensya nito na dumaan sa nanay bago nakarating sa anak yung pasabi ng nangihingi ng request. Ganon din tayo, no? Bilang mga Katoliko, dumadaan tayo, nangihingi tayo ng pagsamo sa kanyang nanay at ginagawa naman ng nanay, dumidiretso doon sa anak yung ating mga pagsamo. Ito yung context na ginagamit natin kung bakit tayo nakikipag-intercession sa mga santo, lalo-lalo na sa mahal na Birheng Maria. Ito yung ating matibay na batayan. Na bakit hindi ito dumiretso doon sa anak? Bakit sa nanay? Tandaan natin, no, ang customary ng mga Hudyo, ang nanay, ang tenga ng anak. At kung titingnan natin, sa panahon ni Solomon, yung si Adonias ba yun? Tama ba? Basahin nyo, buksan mo nga, no? Para din natin na tama yung sinasabi ni Brother Mel, no? Si Bathsheba, no? Na humihingi ng tulong na makalapit kay Solomon, pero ang ginawa ni Adonias, pumunta muna sa nanay. At yung nanay ang nagparating doon sa anak na si Haring Solomon. No? Yung nanay na si Bathsheba, binigyan ng trono. Tandaan natin, ang nanay, ang reyna, hindi yung asawang babae, no? Doon sinagkamali yung ating mga separated brethren ng pagkakakilala sa mahal na Birheng Maria. Tandaan natin, si Jesus ay anak at siya ay hari. Therefore, sino yung reyna niya? Medyo yung nanay. kaya nga ginawa ng sa nanay lumapit eh. Di ba? Okay, so basahin natin na meron tayong matibay na basayan na ang nanay ang tenga ng humingi ng tulong at lumalapit doon sa hari. Okay, basahin natin. Dito, no? Sabi dito, basahin natin. Sa chapter 1, sa unang hari, chapter 2. Okay. Chapter 2, verse 12 hanggang 19. Basahin mo, sige. Ang ganda ng senaryo dyan. Parang ganyan yung sa wedding feast of Cana. Tingnan mo. Unang hari. Unang hari, tapos 19. Parang ganyan yung senaryo sa wedding feast of Cana, no? Okay. Tingnan mo yung senaryo ng wedding feast of Cana at saka itong, okay, si Adonias. Okay. Okay. Kaya't nang maupon. Unang hari, 2, 12 hanggang 19. Sige. Kaya't nang maupo na si Solomon sa trono ni David bilang bagong hari, matatag na ang kanyang kaharian. Samantala, nilapitan naman ni Adonias na anak ni Haggith, ang ina ni Solomon, na si Bathsheba. Yan. Makikita mo yung senaryo sa wedding feast of Cana, no? Sino yung lumapit sa nanay? Si Adonias. Adonias. No? Hindi dumiretso sa hari. Tuloy. Kapayapaan ba ang pakay mo? Tanong ni Bathsheba. Opo, kapayapaan po, tugon ni Adonias, at dinugtong niya. May sasabihin po ako sa inyo. Magpatuloy ka, sagot ni Bathsheba. Nagsalita si Adonias, alam po naman ninyo na ako sana ang naging hari. Ito ang inaasahan ng bayan. Ngunit nawala sa akin ang korona at napunta sa aking kapatid. Kapatid to ni Solomon eh. Si Adonias. Kasi Okay. maraming babae, maraming asawa sa David. Sapagkat Iyon ang kagustuhan ni Yahweh. Mayroon po akong hihilingin sa inyo. Huwag ninyo sanang ipagkakait sa akin. Sabihin mo, wika uli ni Bathsheba. At nagpatuloy si Adonias, alam ko pong hindi siya makakatanggi sa inyo. Maaari po bang hingin ninyo sa Haring Solomon na ipagkaloob sa akin na maging asawa ko si Abisag, ang dalagang taga-Sunem? Sige, kakausapin ko ang hari, sagot ni Bathsheba. Kaya't pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tumayo ang hari upang siya'y salubungin. Yumuko sa kanya at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa
sa pang trono ay nilagay sa kanyang kanan at doon pinaupo ang ina. Okay, nakita mo, no? Nung nirequest ni Ross sa 20, sabi niya. Sabi doon, tuloy, 20, sa 20. Sa 20, mas maganda. Mayroon akong isang maliit na kahilingan sa iyo, anak. Huwag mo sana akong tatanggihan, sabi ng ina. Sumagot ang hari, mahal kong ina, sabihin niyo, alam niyong hindi ko kayo matatanggihan. Kaya't nagpatuloy si Bathsheba, ipahintulot mo si Abisag, ang dalagang taga-Sunem, ay maging asawa ng kapatid mong si Adonias. Okay, no, nanghihingi itong si Adonias ng request, no? Hindi siya dumiretso kay Haring Solomon kung hindi sa nanay, no? Dito natin nakikita na ang nanay ang tenga, no? Ang nanay ang magpaparating doon sa hari. Ganon din sa wedding feast of Cana, no? Dumiretso yung naubusan ng alak yung host ng kasal doon sa nanay dahil hindi ito tatanggihan, no? Ayon sa sinasabi ng hari na hindi niya ito tatanggihan, no? So tinanggihan ba ni Jesus no request ng nanay? Hindi. Ano sabi? Punuin ninyo ng tapayan ito. So doon natin makikita na mayroon silang kakayahang maghumingi ng tulong, no? Mayroon silang kakayahan na magbigay tulong sa mga taong gustong humingi ng tulong sa kanila. So dito natin nakuha yung pagiging perpetual wealth ng ating mahal na Birheng Maria. Na hanggang ngayon, granted dyan, no, kapag humingi tayo ng mga special intention sa mahal na Birheng Maria, dumadaan tayo ng pagsasama sa kanya, di ba? Kaya nga meron tayong Our Lady of Perpetual Health, no? Yung nasa Baklaran ngayon, ayun, yung nandun sa ano ni Judge, ayun, no? Yung ba yun? Our Oo. Lady of Perpetual Oh, Health. yan. Pinaniniwalaan sa tradisyon na yan ay din drawing Ni ni Saint Luke. Luke. No, si Saint Luke, sabi nga, hindi lang siya isang Doktor. doktor, isa rin siyang painter, no? Isa rin siyang painter, no? Dito natin makikita. Nakapagtataka ngayon bro kasi inaatake nila yung rebulto natin, mga larawan natin. Bakit hindi pinakamatandang icon ng simbahang Katoliko yung perpetual health na yan? Oh, tapos gamit pa sila ng gamit ng sinulat ni Saint Luke. Yung sinulat ni Saint Luke dito, itong Acts of the Apostle at saka itong Lucas na to. Oh, bakit hindi nila yan inaatake? So doon natin makikita, no, na tayo ay mayroong matibay na batayan na dapat tayong humingi ng tulong sa mga banat, di ba? Kung babasahin niyo, sabi nga, lumapit kayo. Basahin mo nga, sister, Hebrew chapter 12 verse 26 to 27. Basahin mo nga. Verse 12. Doon natin makita sa Old Testament pa lang ang babae o ang nanay. Ano, Hebrew Pero ano po? chapter 12. Hebrew. Hebrew chapter 12 verse basahin natin, no, para maganda. Hebrew chapter 12 verse 20. Dali, hanapin ko. 26 ba yun? 27. Dali, ha? 23 yata. Okay, sige. Hebrew. 23. 23. Dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga 12-23. opo. Ah, Dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga tinuring na panganay. Ang kanilang mga panganay pangalan ay nakatala sa langit. Excuse me. Yung panganay dito, ito yung mga set apart from God, mga santo to, ha. Hindi to yung panganay na ipinanganak na sa pamilya, no? Ang panganay na tinutukoy dito na nakatala ang kanilang mga pangalan, ito yung mga set apart from God, mga mga godly people na to. Ito yung mga santo, no? Okay, tuloy. Sige, tuloy. Lumapit kayo sa Diyos ng hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Ayan, saan daw tayo lalapit? At sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Kaya nga lumalapit tayo ron para humingi tayo ng tulong, no? Eh bakit perpetual? No? Meron pang matibay na basayan, meron yung sa Lucas. All generation call me blessed. Lahat ng salinlahi tatawag sa akin ng pinagpala o mapalad. Hanggang ngayon, nangyayari yan. Kaya perpetual help. Di ba? Blessed are you among women and blessed
Sabi niya, all generation. Kahit na anong mga generation ang dumating, tatawag tayo sa kanya ng blessed. Oh, all generation. Kung sabihin hindi ka kasama sa generation na yon, di ba? Yan ang napakatibay na ating batayan na meron talagang perpetual health. At yan ay tatawag tayo, all generation, call me, no? Lahat ng salilahi, tatawag sa akin ng pinagpala or blessed. Yan ang matibay na batayan kung bakit tayo merong mga ganyan. Nang mahal na Virgen Maria ay mayroong malaking nagagawa. Kasama nga yan ng mga apostol na nananalangin habang inaabangan nila yung Holy Spirit eh. Nasa ano, di ba? Nasa Acts of the Apostles. Kasama ang kanyang mga, ang ina at 12 na nananalangin sa taas ng upper room. Kaya dito, itong ating pananampalataya na to ay biblical at may matibay na batayan. No? Doon pa lang makikita mo na bakit tayo dumadaan sa mahal na Virgen Maria. Eh yun yung nagpapainom doon sa ano, dumaan sa nanay, hindi dumirekta kay Jesus eh. Pagkatapos kayo, didirekta. Di ba? So doon nyo lang makikita, pwedeng gamitin ano. Kung unahin nga sa wedding feast of Cana eh, hindi dumirekta kay Jesus yung alam nila na, bakit? Kasi alam ng nanay kung ano yung kakayahan ng kanyang anak. Alam ng nanay kung ano meron ang kanyang anak. No? Kahit na hindi pa ito panahon, sabi niya, hindi pa panahon, pero hindi siya napaghindian. Ang ribat nila dyan bro, kasi yung dyan daw, tinawag daw na woman, yung si Mama Mary. Yan ang ribat nila dyan. So, paulit-ulit natin tinatalakay dito yung salitang woman, no? Hindi yung kagaya ng woman, na kagaya ng sa ating lahat, no? Oo. So, hindi yung ganun dapat nating intindihin. Iba yung woman na costumbre nila at saka yung woman na costumbre natin. Na patuloy natin ditong tinatalakay, no? So, wag po tayo mag-alinlangan na lumapit sa kanila, no? Wag po tayo mag-alinlangan dahil ang panalangin ng mga taong banal ay walang tigil yan at hindi yan humihinto hanggat hindi nakararating sa panuroonan, no? Basahin natin. Basahin natin. Asan ang tagabasa natin? Ay, ano na? Sa Ecclesiasticus chapter 35 verse 17. Kung bakit tayo humihingi ng panalangin at yung panalangin nila ay very perpetual. Ayan. Ecclesiastico ano po? Ecclesiastico 35:17, no? 70. 35:17. Doon natin makikita. 35. Okay. Doon natin mababasa. Sige, basahin natin. Ano? 35 verse 70. Please. Ang dalangin na mapagkumaba ay tumatago sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di umaabot sa Panginoon. Hindi Ayan. humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at ginagawa ng katarungan para sa mga taong nasa kapitan. See? Nakita mo na? No, hindi humihinto. Eh di perpetual yan. Hindi humihinto eh. Tama ba? Ano sabi? Hindi humihinto. No? Yung kanilang mga panalangin. Kaya patuloy tayong pinagdarasal ng mga taong nasa banal dahil ang kanilang panalangin hindi humihinto. No? Perpetual help yung kanilang mga tulong sa atin. No? Ecclesiasticus chapter 35 verse 17. Ang dalangin ng magpapakumbaba ay tumatagos sa mga ulap at hindi tumitigil hanggat di umaabot sa Panginoon. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at ginagawad ang katarungan para sa mga taong nasa katwiran. Doon natin makikita, hindi sila tumitigil, hindi humihinto, no? Yung kanilang mga panalangin, yung kanilang mga tulong para sa atin. Sa New Testament, napakaganda. Revelation 5:8. Basahin natin. No? May mga prayer sila, no? May mga tulong silang panalangin. Pahayag. Revelation 5:8. Basahin mo. 8. Revelation. Pahayag. Revelation 5. Revelation. Kaya meron tayong mga matibay na batayan sa ating pananampalatayang katoliko. 5:8. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na pinuno. Bawat isa ay may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Ayan, no?
Yung insenso pala na pumapailan lang ayon sa figure, no, symbol ng Revelation ay kumakatawan sa panalangin ng mga banal. Patuloy silang tumutulong sa atin, patuloy na nananalangin kahit sila ay nandoon. No? Akala ng mangangal, ang mga patay ay wala nang nalalaman, ginagamit nila, no? Doon sila nagkamali. Okay, basahin natin. Na hindi yan namamatay, no? Oh. Basahin natin. Basahin natin. Okay, basahin natin, hanapin natin. Okay. Sa Ecclesiastes din yan, basahin natin para okay, no? Okay, so ito po, hinahanap natin. Hinahanap po yung talata, no? Kasi sabi nila, okay. Okay, basahin natin. Okay. Sa Karunungan ni Solomon, chapter 3, verse 2. Karunungan. Chapter 3, verse 2 hanggang 4. Karunungan ni Solomon. Chapter 3, Karunungan ni Solomon, chapter 3, verse 2 hanggang 4. Basahin natin. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan, at ang pagpanaw nila ay tuluyang pagkawala. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ayun, nandun pala yung mga banal na nasa buhay na walang hanggan at patuloy na nananalangin sa atin ayon doon sa Revelation 5:8. See? Kaya walang walang tigil, no? Araw at gabi, no? Sabi nandun, banal, banal, banal ang Panginoon, holy, 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 Holy. God Almighty. Day and night, without ceasing. Talo pa yung 7-Eleven. 7-Eleven, nagsasara yan minsan eh. Kaya dyan din kinuha yung kinakanta sa mas na Holy, Holy, Oh. Holy. See? Nakikita nyo, meron mga perpetual help. Totoo yan. Araw at gabi, walang tigil. Di ba? Holy, holy, holy. No, talo yung 7-Eleven dyan. Dahil yan ay perpetual. Day and night without ceasing, no? Walang humpay. Kaya yung ating pananampalataya ay nakabase sa Biblia. Kaya lang kapag ka tayo ay walang alam at tinira tayo ng ibang sekta, hindi natin yan maipapaliwanag. Kaya nandito po tayo para ating palalimin na ang ating pinaniniwalaan ay hindi invento, kundi nakabase at naka-pattern sa banal na kasulatan. No? Kaya pagka binigay mo ng talata, nananahimik yung mga ibang sekta dyan eh. Kasi sila mga selected verse lang. Actually, wala namang kontra yung mga yung Bible na yan, no? Nagkakaroon lang yan ng ibang paliwanag dahil sa kanilang self-interpretation. Interpretation. Kaya magbantay tayo. Pag tayo merong pag-aalinlangan, meron tayong question about sa ating Catholic faith, huwag tayong magtanong sa ibang sekta, sa mga pare, sa mga laiko, no? Sa mga nakakaunawa ng pananampalatayang Katoliko. At huwag kang sasangguni sa kapitbahay mong pastor o kung sino mang ministro dyan. No, huwag. Kasi ang ituturo niyan, yung kanila, hindi yung sayo. At Halimbawa, ako, Brother Dudot, halimbawa, ako ay Katoliko, ikaw ay Pentecostal Church, tinanong ko sa'yo yan tungkol sa pananampalataya namin. Ano yung bibigay mo? siyempre, yung pananampalataya bilis sa niya, akin. pangontra kasi yun eh, di ba? Sabi mo, bakit kami mga Katoliko, brother, may perpetual help ganyan? Ano? Ay, wala naman. Wala sa Oo, Biblia. ayan. Doon ka na ngayon makakonfuse. Pero pag tinanong mo sa kapwa mo Katoliko na may alam, maliliwanagan ka. Di ba? Sa kanila hindi eh. Ano kagad yan, itipis kagad yung paliwanag niyan. Kaya doon tayo magtanong sa ating mga kapanalig sa pananampalatayang Katoliko. Sige po, baka meron pa kayo mga maidadagdag para sa ating dagdag kaalaman, no? Na dapat po, yung perpetual help na yan, yung walang hanggang tulong, no? Ay patuloy pa yan dahil sabi nga, all generation call me blessed. Patuloy na napapalitan ang generation sa mga habang panahon. Hanggang ngayon, hindi humihinto. Yung paghingi natin ng at pagtawag natin, full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women. Di ba? Hindi yan humihinto dahil yan ay perpetual. All generation.
kahit na ilang generation ang dumating na salin-lalin sa buong mundo, patuloy yan dahil all generation. Hindi selected generation lang ang sinabi. Di ba? Doon natin makikita na meron tayong matibay na batayan sa ating mga pinagdiriwang, no? Okay, meron po kayo idadagdag? Okay. Yung ma-assure ko lang no about kay Mama Mary. May isa akong hindi ko lang matandaan kung napanood ko sa isang video, isang natin, Catholic preacher. Huwag daw tayong matakot na kung masyado tayong mapalapit kay Mama Mary. Kasi 'di ba si Mama Mary is isang full of grace. So, kung mapalapit tayong masyado kay Mama Mary, hindi naman 'yun dadalhin niya tayo sa kapahamakan kasi nga kung sa simula pa lang pagpakita ng anghel kay Mama Mary, di kung may yabang siya, kundi nag na siya, kumbaga marami na siyang ginawa, kumbaga sabihin niya ako yung ina ng Diyos. Ang pag lumapit daw tayo kay Mama Mary, ilalapit niya tayo sa kanyang anak. Correct. Hindi yung yung problema kasi nila, yung tinatawag nating mediator. Ang sa kanila kasi sa ibang paniniwala, ang mediator lang daw si Jesus. Pero Sa Diyos Ama. sa Diyos Ama. Pero hindi nila naintindihan na tayong Katoliko, yung pagiging mediator ni Mama Mary ay kay Jesus. Dito nga sa Oo. piskal niya, merong mediator din Oo. dito eh. Di ba? Oo, Pagka may reklamo ka, lalo na sa gagamit ka ng, nagreklamo ka doon sa piskalya. Di ba? Gumagamit ka ng mediator. Oh, dito personal ko na experience na pag hindi dito nakaharap na sa court, 'di ba? Pag nakaharap na kay judge tapos hindi sila magkaintindihan dalawa, inorderan niya ni judge na ganitong araw mag-sit kayo, pupunta kayo doon sa mediator sa kabila Oh, di ba? para doon sila mag-usap-usap. Mm. Yun ang mediator. Hindi yung halimbawa dito, yung judge yung mag-mediator, hindi. May ibang tao na magme-mediate para Yes. maayos kayo. Oh, ang judge lamang yung huhukahatol. Oo. Siya yung kung ano yung karapat-dapat ihatol doon. Halimbawa, hindi magkasundo doon sa Oo. mediator, no? Yung mediation, nagkakaroon ng mediation. Lalapit na kay judge, hindi nagkaayos. O, titingnan na yung judge yung puhusayin niya yung Yung kaso, ganyan, ano problema. pag-aaralan niya, Oo. ganyan. Pag nakita yung medyo sablay yung mga ebidensya, mahina, si judge ang hahatol kung ano yung gusto niya. Pero pag nakita yung malakas ebidensya, si judge din ang hahatol, no? Kaya nga, mayroong mediation o mediator na pumapagitna dito mismo sa hukuman natin. Doon pa kaya sa langit? Wala. Na may misinterpret kasi yung salitang mediator. Akala kasi nila isa lang. Hindi yun. Hindi ganun. Si San Pablo, naging tagapamagitan. Di ba? Si San Pablo, ang mga apostol, naging tagapamagitan. Oh. So, di ba? Namagitan siya dahil mayroong kaguluhan doon. Di ba? Hindi magkasundo yung mga Hudyo at mga Grego, namagitan siya. Kaya itong sinasabi niya na may one mediator, yes, totoo yun, sa Diyos at kay Kristo, na si Kristo. Pero meron tayong tagapamagitan, ang nanay niya papunta kay Kristo. Kaya nga meron tayong adjectum per Mariam, di ba? No? Sa pamamagitan ni Maria, patungo kay Jesus. Yun din po ba yung totus tuos na ang sabi? Yung Totus. Tukot. totus Diyo. tuos. Parang gano'n na nga. To Jesus through Mary. Yes, tinanong ko lang, nilating ko lang. Adjectum per Mariam, no? Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen Maria, tungo kay Jesus. No? Hindi na ba-bypass ng ating Panginoon, no? 17:10, basahin mo, sister. Hindi siya na-bypass. Kahit na humingi tayo ng tulong sa kanila. 17:10 pa na. Oo, ng Reverend John. Hindi yan na-bypass. Hindi nga nagagalit si Kristo eh. Ayan, Oo. sige, basahin mo. Bakit? Bakit? 17. Oo, 17:10. Tingnan mo, ano sabi? 17:10. Ang lahat ng sa akin ay sayo, at ang lahat ng sayo ay sa akin. At napaparangalan ako sa pamamagitan nila. Ayan, nababypass ba siya? Hindi! Sa pamamagitan nila, yung mga banal yan,
yan, yung mga apostol. Napaparangalan ako. Kung parangalan mo ang mga banal, ang kanyang nanay, kay Kristo pa rin lahat patungo. Ang linaw niyan. Kasi ang lahat ng akin ay iyo, lahat ng iyo akin, no? Kaya pag pinarangalan mo yung sa Diyos, yung mga lingkod ng Diyos, si Kristo rin ang napaparangalan. Ang lahat ng iyo ay akin, lahat ng akin ay iyo. Sa pamamagitan nila, napaparangalan ako. Kaya hindi nababypass si Kristo kung tayo tumingi ng tulong sa mga banal, kung tayo humingi ng tulong sa kanyang nanay, hindi natin nababypass ang kanyang pagiging Diyos. Kaya dapat untibihin natin at alamin natin yung ating pananampalatayang Katoliko. Okay? Baka meron kayong mga katanungan, mga sister, brother, no? Kahit out of the topic tayo. Sige, tanong mo ulit kasi naka-live tayo, no? Okay. Dito sa mga nagko-comment, kung gusto nila magkaroon ng katanungan, pwede na sila magtanong, no? Willing naman tayo magtanong, no? Bukas po, meron tayong live streaming ulit, Q&A tayo. Meron kaming bukas, astrology yung topic namin bukas. Okay. Sa ating alamin, no? Sige, baka meron kayong katanungan. Yung yes. Magdadagdag lang din po ako. Sige, nagdagan mo. Yung isa ko pong nasabihan na devotion para kay Mama Mary. Hindi ko na lang po maalala kung sino yung isa sa mga santo na nagsabi na binalimbawa niya yung paglapit natin kay Mama Mary ay para daw po itong kung si Mama Mary isang reyna at si Papa Jesus ang hari. Kung tayo ay ang binalimbawa niya po dun yung magsasaka. Si magsasaka may hiling sa hari. Pero dahil alam niya na ang reyna ang may sa pamagitan ng mahal na reyna, tsak matutupad yung kanyang hiling. Ang handog niya ay isang pakaraniwang prutas. Ngayon na ani niya para sa kanyang kahilingan. Ang ginawa po ng reyna ay inilagay siya sa isang mamahaling na ginto para maging espesyal sa paningin ng hari. At siya ang maghahatid ng hiling. Kasabay din ng handog. Kumbaga, parang sinabi po doon na tayo na aba na parang hindi karapat dapat sa ating mga hiling. Dahil ang ina ng hari ang magsasabi, kasama ng special na handog. Yung mula sa simpleng prutas, naging special ito dahil nasa mamahaling lalagyan. Nilagay ng reyna mismo sa mamahalin. Opo, nilagay ng Kumbaga, reyna. dinagdagan niya yung tulong. Opo, Yes! ginawan niya ng tulong. Parang naipento ko dito yun, no? Yung ganong pangyayari. Isang Opo. pare, nakalimutan ko na yung name yun eh. Na namatay yung pare. Oo. Di ba inosgano siya, tatako na sana siya ron Sa sa... empire. Nakalimutan ko na yung name nun. Ayun, alam niyo rin, Sister Eleorena, na sinabi niya na nga. Sa lugar yun, sa France nangyari yung kilala niya yung pangalan ng pare. No, itatapon na siya sa hell, dinukuman na siya. Pero may narinig siyang napakagandang boses daw ng babae na hindi niya nakita at narinig niya. Sabi niya, my son, tinawag niya. Huwag naman agad ganon-ganon, sabi niya. Oo, yan. Bakit hindi mo na muna bigyan ng pagkakataon niya? Unang-una, pare mo mismo yan. Pare mo yan, no? Bagyan mo pa ng isang pagkakataon. Para hindi na ikaw nang bahala sa kanya. Binigyan ng chance. Ayun, natuto, namuhay ng nahay kabanalan, no? So, ganun katindi ang ating Mahal na Birhen Maria kapag ka ang nanay na ang nakiusap sa hari, hindi pwedeng hindi niya ito pahihindian, no? Nandoon. Meron nga kinento sa akin, yung aming kapitbahay, natatandaan ko ngayon, bumalik sa amin ko, no? Meron siya ikinento, ewan ko kung totoong pangyayari yun, no? Kinento niya sa amin. Meron daw siyang kaibigan na ikinento niya sa kanya, no? So, nung daw siya ay natutulog, di niya lang daw alam kung panaginip ko, totoo. Dinala raw siya doon sa panaginip niya na sa isang lugar, no? Na hanapin mo yung asawa mo dito. Dinanap doon, no? Dinala siya sa isang lugar doon sa, sabi niya gano'n, hindi niya nakita. Hindi niya alam kung saan pinagdalan. Tapos, nung pinagdala niya doon sa lugar na yun, nakita niya asawa, naglalalangoy daw doon sa parang, na humingi ng tulong. Sabi niya, bakit niya po dyan nilagay yung asawa ko? Sabi niya gano'n, kasi ang daming kasalanan ng asawa mo, hindi man lang nagsisik. Sabi niya, pwede ko po ba siyang humingi ng tulong? Ikaw, bahala ka kung anong gusto mo. Do, inaabot niya, hindi niya maabot. Sabi nga gano'n ng kausap niya, o sige, bibigay ko sa iyo yung sinturong ko. Ginagis ka doon para masakit mo siya. Pag nakuha mo siya dyan, ibig sabihin,
talagang karapat-dapat na alis siya sa lugar na kanyang kinalalagyan. So nung hinihila niya daw yung asawa niya, napatid yung yung sinturon. Sabi sa kanya naman, ibig sabihin lang, ang Diyos ay justisya. Talagang karapat-dapat siya dyan. See? Ang ganda ng kwento niya. Pinakita sa kanya na pinapakuha niya asawa niya, ibinigay sa kanya yung pagkakataon na hanguin doon. So doon natin makikita, no? Na meron tayo, binibigyan tayo ng chance ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga tagapagtulong, pero kung talagang hindi ka talaga dapat doon at nararapat lamang na ang justisya ang umiral dahil ang Diyos sa justisya, walang magagawa. Di ba? Tandaan natin, hindi ginawa ang impyerno para itapon tayo doon. Tama. Lumitaw yan dahil sa justisya ng Diyos. Lumitaw ang purgatorio dahil sa habag at awa ng Diyos. No? Tandaan natin yan. Dahil dyan nagkaroon ng impyerno, nagkaroon ng purgatorio dahil sa awa at justisya ng Diyos. Ang purgatorio ay is a place of perfection. Sabi nga doon, hindi mo makikita ng mukha ng Diyos hanggat hindi ka perfecto. Sabi ni Apostol San Pedro sa kanyang sulat. Be perfect, kaya nga tawag sa atin ng ating manang Panginoon, di ba? Be perfect as your Father in heaven is perfect. Kaya nga sabi San Pedro, hindi natin makikita ng mukha ng Diyos kung hindi tayo magpapaka-perfecto. So, bakit nagkaroon ng purgatorio? Purgatorio is the perfection of God. Lilinisin ka, lalalsayin ka. Kung meron kang mantsa, ikukula ka muna ron, di ba? Tandaan mo, yung damit mo pag may mantsa, kahit anong gawin mo, lalagyan mo ng kalamansi, lalagyan mo ng sunrocks, ibibilad mo sa araw para pumuti. Bibili ka ng oxin, di ba? Para pumuti. No? Yun, ibig sabihin, gusto mo makita yung pagiging perfectong puting-puti. Ganon po yun, kaya nagkaroon ng ganon. At lumitaw ang prayer, no? Para dyan ilagay yung mga karapat-dapat ilagay. That is of justice of God, no? Pansinin mo sa kulungan, iba't iba kung sa inyo mga, ito nakakulong, ito yung kaso, ito nakakulong na ganyan. Ang sentensya, 10 taon, 20 taon, ang sentensya, abang buhay, depende sa bigat ng kaso yun, no? Kung dito meron ganon, how much more pa kaya ang Diyos? Di ba? Ito mo makikita. Okay? So, ang ganda ng ating sharing ngayon, no? Kaya yung mga banal na meron tayong mga devoto o mga devotion, mga pintakasi, huwag tayong mag-alinlangan, tumutulong sa atin yan. Patuloy tayong, kaya nga meron tayong communion of saints, nananalangin sila para sa atin at tayo ay nananalangin para sa kanila, no? Ipanalangin natin sila. Okay. So, next, ano pa? May tanong dyan? Sino pa yung tanong? I-share ko lang yung yung experience ko about kay Mama Mary. Kasi na-influensyahan kasi ako ng ng tiyuhin ko na isang pastor ng First Fundamental Baptist Church sa amin. So sa sama-sama ko doon, siyempre yung mission talaga nila is yung tanggalin yung paniniwala mo kay Mama Mary, di ba? So, college pa ako doon, bata pa, wala pang masyadong So, na-contaminate yung ko doon, na yung paniniwala ko doon. So, ako kasi produkto ng isang grupo, yung alam niyo yung Divine Mercy, Flock of the Divine Mercy sa amin. Ko doon, pina-retreat. So retreat ako, nag-retreat ako ng 2 araw. At saka parang ang bigat-bigat sa sarili ko. So, una kong punta doon, parang syempre ng mga kasalanan, kung baga inano mo yung mga kasalanan mo, pinagsisihan doon. Pero nakalimutan, sa first day ko na retreat doon, hindi ko pa hindi pa pumasok sa isip ko na humingi ng tawad kay Mama Mary. Kinabukasan, Mother's Day yun, May 13, naisip ko na May 13, naisip ko na humingi ng tawad sa mahal na Birhen. Tapos siyempre may kasama ng kumpisal doon ko na fulfill yung kumbaga parang napatawad ako ng Diyos. So yun ang una kong May 13. Hindi ko na matandaan yung year ko kung year, kung 2008 or 2009. So ayun. So sa loob yan ng simula May 13 na yon,
pag uwi ko ng 2 days lang kasi yung retreat namin eh. Pag ano nun. Simula nun, pag uwi ko ng bahay, nagro-rosary na ako. Rosary. Tapos, next month, bumalik kami doon sa lugar na yon. Kasi once a month lang yung retreat eh. So, pagkabalik namin, Father's Day, yung linggo. Punta kami doon ng Saturday ng umaga. Kinumagahan doon is Father's Day. So, pagbalik ko doon ng Saturday na yan, doon ako puspusan ko talagang nagro-rosaryo ako na buong buwan na yan hanggang pagbalik namin ng June. Pag sa doon, sinabi ko na talaga na humingi talaga na ako ng tawad sa Mahal ni Beren kasi na-contaminate niya yung paniniwala ko na hindi dapat maniwala kay Mama Mary, hindi ka dapat mag-venerate kay Mama Mary. Ang totally na tatalikdan mo. Simula ng pagkahingi ko ng kapatawaran noon, doon ko na feel yung ng Holy Spirit sa akin. So naisip ko dahil sa experience ko noon na malaki talaga yung participation ng ating mahal na ina sa ating salvation. At ganoon na rin sa ating pagbabagong buhay. Kasi kung hindi talaga tayo ipagdasal ng ating mahal na ina sa kanyang anak, hindi talaga natin yung kapatawaran natin sa dami-dami nating mga nagawang kasalanan sa natin. Okay. Yun. Salamat. Unang-una, konting kasi may nakausap ako kanina si Bro Abet ng GSP, na yung Our Lady of, sinabi ko? Mother of all nation, hindi yan tinatanggap ng simbahang Katoliko, baka tayo niya, walang opisyal na deklara ang simbahan about sa Mother of all nation, sinin mo, okay lang yung mediatrix of all grace, kasi nasa simbahan na natin yan, pero yung Mother of all nation, wala. Kaya magbantay tayo, baka mabiktima tayo na nagaganyan-ganyan, kasi porket pagka, alam mo naman ang Katoliko, mahal na mahal natin ang Mahal na Virgen Maria. Pagka lang ay meron ganito, ay tatanggapin mo agad, ganito. Tayo? Meron nga noon na sa amin na kuninto yung Milagrosa na yan na-contaminate sila. Pahamak mo pati pare, papalahurin niya sa sa rebolto. Ang sabi ng pare, kahit hindi yan gawain ng ating mahal na Beren, nabuwag yung grupo na yon. Kasi alam mo, marami kasing kulto na ginagamit yung devotion ng Mahal na Virgen Maria. Akala mo Catholic pala yung approach, pero hindi mo alam kulto pala yun, So merong mga ganun, lalo na mga pumupunta sa Banahaw, Banahaw. Tapos dala-dala yung mga repulto ng Mahal na Virgen Maria. Huwag tayong maniniwala doon, kulto yun. Ba't pumunta ka sa Banahaw? Andiyan dyan yung simbahan natin. Andiyan dyan yung simbahan, Di ba? Andiyan yung simbahan. Ba't pumunta ka sa Banahaw? Doon ka mag-aano sa Mahal na Virgen Maria. Di ba? Para yun? Kulto yun. Tapos dadayuin pa. May nagpapakita daw doong Mahal na Virgen Maria na nakaukit daw sa puno ng saging. Diyos mio naman, Ganito na lang yung huwag tayong maniniwala doon. Ganito na lang yung diba? yung ko diyan. Yung mahal na ina or santo, kahit sinong santo, hindi yan sumasanib sa tao. Correct. Nagbibigay lang yan ng inspiration. Kahit Holy Spirit, hindi yan magsasanib sa tao. Magbibigay lang yan ng inspirasyon. Hindi yan ginagawa. Ang only demons ang sumasanib. Pero yung sabihin, sumanib sa akin yung Santo Niño, sumasanib yung Mahal na Virgen Maria, kalokohan yan, Yung isang salita pa. Yung boss kasi. Hindi yan, hindi totoo yan. Hindi sumasalig mo. Maaaring nalipasan lang ng gutom yun. Nag-inspire lang yan. Lang. Hindi pwedeng sumanib na yun dahil nasa langit na yung mga yan. Mga fallen angel ang kayang gumawa ng sasanib na gano'n, yung mga ganyan. Magugulat ka, ay tama, nahulaan yung ganyan, ganito, di ba? Tandaan natin, ang
demons, nakikita din nila yung ating mga nagagawang kasalanan pag hindi natin kinokumpisal. No? Tandaan natin, ang demonyo, makikita nila yung kasalanan natin na hindi natin naikumpisal. Pero pag naikumpisal natin yan at nagpahula tayo, hindi nila mahuhulaan yun. Totoo yun dahil binubura ng Diyos yun. No? Pero pagka ikaw ay nangumpisa, binubura ng lahat na yun. Kaya hindi siya makakahula sa iyo. Nakakahula yan dahil may mga tinatago kang kasalanan na hindi mo sinasabi doon sa confession box. Kaya yung manghuhula, gagamitin ng demonyo para ikaw ganyan. Nakikita kasi ng demons yung mga kasalanan na tinatago mo. Paano kasi, alam nyo kung bakit nalalaman ng demonyo na yung kung ano mang ginagawa nating kasalanan? Kasi nandoon siya, witness siya. Kung siya yung nagbubulong sa'yo na, sige, gawin mo na yan. Sige. Lagi siya nakabantay sa mga masasamang Oo, yun. Correct. Nakaabang siya sa mga pagkakamali. Doon natin makikita Nagtataka ka kung bakit alam na, siyempre nandoon siya eh. Siya yung pa yung naghihikayat sa'yo. Nag-uudyok na. Oo. So, huwag kang magpapapaniwala yung mga pupunta ka ron na yung hilot-hilot, naniniwala mo, nabali yung braso mo. May pilay ka talaga. Oo. Pero yung May tapal-tapal na. tapal-tapal, Iba na yun. yung buga-buga ng laway, magkaka-COVID ka pa nun eh. Yung ayaw ko lang kasi sa hilot, yung paniniwala nila na pag hindi mo sila binayaran, babalik sa kanila. Ay, hindi. Yun yung ayaw ko lang, yun ang Iba na ayaw ko yun. sa hilot. Ako nagpapahilot, halimbawa, nag-basketball ako, napilayan ako. Pumunta ako sa Oo. mga hilot. Oo. Di ba? Ano yan, hilot, ilalagyan Not nila. donation lang, gano'n. Hindi, Hindi. hindi, kung gusto mo talaga, halimbawa, gusto mo talagang magpabayad na naghihilot ka ng pilay, magbigay ka ng amount Oo. na kung magkano talaga yung rate mo. Oo. Hindi yung, uy, bayaran mo ko kahit 5 o kahit 5 piso lang kasi babalik sa akin yan. Paano babalik? Yan, inaayos na nga yung pilay mo. Yun, naniniwala ako sa mga humihilot ng pilay. Oo. Pero yung mga fake healer, malabo akong paniwalain. Ano? Hindi tayo basta naniniwala dyan, no? Yung mga ganyan. Okay. So, tandaan natin, ang mahal na Birhen Maria, hindi yan sumasanib sa tao. No? Sasabihin, ako ang ina ng ganito, ganyan, kalokohan. Ano? Meron ako i-share sa inyo, 5 years ago yata yun. Or 2016 ba yun? Basta, naimbitahan kami ng Kombi. Kulto pala yun sa Caloocan. Kombi. Hindi yung biscuit na Kombi, di ba? Meron biscuit na Church of Mother Blessed Income. Church of Mother Blessed Income, no? Yung pala ibig sabihin ng Kombi. Ang ano yan eh, kulto pala yun, hindi namin alam. Pagpasok namin doon, ilang kami nandito doon, 5. Kasama namin seminarista ngayon doon, sana matuloy siya magpare, no? Si Carlo Cortez, si Henrik, ako, si Sir, yung ano na ngayon, magiging principal na, si Sir Mahinay, no? 5 kami, hindi ko lang alam, no? Nandun, sinumit kami. Pagdating namin doon sa, ano na yon, no? Ang laki ng statue ng Mama Mary, ng Jesus Christ, mga ganyan. Pagdating doon, pinakain kami, grabe, oh. Sabi ko nga, biniro ko, ano kami, bibitahin ganito, mahabang lamesa. Pinaupo kami lahat doon. Oo, mahabang lamesa, ganyan, ganito, ganyan. Tapos nagkaroon sila ng group sharing habang kumakain, mga ganyan. Maya-maya dumating na yung, yung blessed income na sinasabi nila. Nakakote, mahaba. Umupo doon sa ganito. Ganito mismo upuan, mahaba, long table. Sabi niya, alam nyo, sabi niya gano'n, ang gagaling niyo pala sa Word of God. Natatandaan ko ni Brother Carlo Cortez, hindi to invento. Talagang karanasan namin ito, no? Pagdating namin doon, no? Talagang kainan, ganyan. Talagang mga pagkain, ganyan. Kain kami doon, ganyan. Sabi niya, alam mo, gusto ko kayong maging pari dito. Nagulat kami, aba, ba't kami maging pari nito? Inimbitahan kami para Bible study, no? So, in-ignore namin yan, no? Tapos namin kumain, mga ganyan. Gabi na, labas na kami doon. Punta na kami sa harap ng kanilang tabernakulo. Nandito yung ano na. Nagulat kami, may misa rin. No, misa. Ang pare nila, 4, nandun sa nagmimisa. Meron din silang yung Holy Eucharist, no? Yung big host, yung big host. Meron din May silang chalice din. Ganyan, meron lahat, ganyan. May mga pausok-usok pa eh. Aba. Yung mga gano'n, sabi ko, parehas ah. Tapos maya-maya, eto na. Sabi, nag-announce na gano'n, sabi gano'n na doon. Kung meron kayong makikita, binabalaan namin kayo, huwag na huwag nyo kukunan ng camera ng inyong cellphone. Ay ako,
ko kung 2016 yun o basta matagal na yun eh. No, pinala kami na off camera lahat, ganyan, manood lang daw kami, ganyan. Alam mong ginawa, kinandado yung date, lari hindi kami makalabas. Sabi namin, naku patay, baka di tayo palabasin ng buhay dito. Inabot kami madaling araw, grabe. Doon sa seremonyas nila, nag-umpisa na yung seremonyas nila, no? Nandoon na yung blessed income nila, no? Nag-umpisa na. Tapos yung mga bata sa harapan, nagkikikisay, kung ano ng mga pinagsasabi, naggagaganong ganyan. Talagang binabantayan kami na wag daw kukuha na ng camera, no? Sabi kong ganun, huwag kayong matakot, sabi kong ganun. Itong si Aldina, si Henrik Aldina, na seminarista na ito, magpapari na to. Prayer ng prayer, dala-dala niya yung cross niya na Benedictine na maliit. Sabi kong ganun. Body retro satana, ganun siya ng ganun doon, no? Sabi ko, maliit yung dala mo, meron ako itong malaki. Lagi ako nagdadala ng Benedictine cross na malaki. Yung pang exorcist talaga, dala ko yun, binahira. Akin ang brother, ako ginanon niya dun sa nag-perform doon na combi na babae. Biruin mo, nagalit sa amin. Sabi niya, bakit niyo ako kinukontra? Ubo siya ng ubo. Ngayon lang nangyari sa amin yung ganito, nagalit. Talagang galit na galit sa amin. Kami wala kaming tigil na pre-order, ganyan. Nagalit sa amin na hindi pumasok sa kanya yung sinasabi niyang bababa daw sa kanya espiritu ng Diyos. Dahil ang ginawa ni Henrik, ginanon yung Benedictine cross sa kanya habang siya talaga, body retro satana, gano'n siya ng gano'n. Nagalit sa amin dahil hindi natuloy yung ritual niyang gano'n, no? Pero tapos sabi gano'n sa amin, di kayo rin makakalabas dito, sabi gano'n sa amin. Sinabihan ko siya ngayon, sister, inibitahan niyo kami ritong tao at kami ay pumayag dahil gusto namin manood, ay makakalabas kami dito dahil yun ang usapan namin. Pero pinalabas kami alas 3 na madaling araw. Pinapunta kami ron ng tanghalian, doon na kami kumain ng hapunan, ganyan, sharing lang. Grabing kulto, akala namin katoliko, no? Di ba, no, pumasanib daw siya yung Holy Spirit, siya daw yung Mother of Blessed Income. To, hindi na. Tapos ito pa, natawa ako kay Carlo Cortez that time. Napos siya, yung parang na-rin-tran niya, bro, parang ako napoposo, sabi niya. Ang ginawa ni Brother Carlo Cortez, pumunta sa Paris Peace nila, nag-contest na ganyan. Kasi gabi-gabi ro, pinabagabag siya. Totoo yun. Yung sharing niya. Nag-ganon. Totoo yun. Alam niyo Carlo Cortez yan. Kasama ko yun. Pati si Brother Alvin na napasok namin niya, si Sir Moromio Makita, na nandito doon. Kala mo talaga katoliko. Kala nga namin, di na kami makakalabas doon eh. Ang taas ng gate. Sinaraduhan talaga kami ron. Tapos panayang pa ni Henrik Alvin na body retro satana, ganun ang ganun. Ginagano niya, nilalatin niya, kinuha niya yung cross ko, hawak-hawak ko din yung cross habang nagpe-perform ng ritual, kinokontra namin, hindi siya makapag-perform, hindi siya mapakali, ubos siya ng ubos, sabi niya ngayon lang doon nangyari sa kanya yun, na nagkaganon siya, bakit daw namin binabastos yung ritual niya, sabi namin hindi po kami nagbabastos, kung nakontra lang po namin yung ritual niya dahil hindi po ganyan ang ritual ng simbahan. Galit na galit sa amin, buti nga pinauwi kami, pinalabas kami, alas 2 madaling araw. Kabado kami, kala namin, hindi na kami palalabasin talaga ng buhay ko. No? Oo, doon ko nakita na totoo yung mga kulto na yan, na nagkakaroon sila ng ritual, pero hindi sa Diyos. No? Bad spirit ang umaano sa kanila. Pero yung mga batang babae, lalaking mga teenager, mga dalagita, nagtatumbling, nagugugo, nagkikikisay, ganyan-ganyan, kung ano mga pinagsasasabi. No? Nakikipag-ispadahan pa nga pero wala na mga espada. No? Makipaglaban, magbabago boses, makipaglaban, ganyan sasabihin siya. Kung na rin, huhugot ng espada, ganyan. Ayaw lang ipa-video dahil binantayan kami ng mga bodyguard nila doon. Huwag daw kukuhanan ng camera, lalong hindi rin kami makakalabas. Totoo yun, nasaksihan namin yun. Grabing mga yan. Combi. Yung Church of Mother Blessed Income. Combi. Kulto yun, no? Akala mo katoliko, iimbitahan ka, pero pag nag-ritual, doon mo makikita kaibahan sa simbahang katoliko at sa atin. No? May mga pari sila. Saka additional ko lang po, yung 'di ba may mga anak tayo, may mga batang maliliit. Huwag nating basta-basta na mayroong mga mahilig na tao na ginaganon yung anak natin. Huwag nating wag niyong kung hindi niyo kilala. At saka yung kahit kilala nga ninyo basta hindi tama yung gawain. Halimbawa, ang dami niyang mga etche-boriche, marami siyang mga pamahiin sa kanyang buhay.
wag nating ipaganon yung anak natin na kasi natatransform kung ano yung nagpuposes sa taong yun, natatransform yan sa anak nyo. Correct. Wag Totoo nyong yun. bagawa yan ha. Totoo yun, yung Kasi mga kung lalaki. paano iba Oh. Lalo na yung ano, yung sa probinsya, pagka yung hindi mamatay-matay yung lola na hanggang hindi na isasalin, Ako may yung lola kanya ako. pagiging gano'n, hindi mamamatay yun, no? Merong mga gano'n, huwag mong palalapitin yung mga anak mo, lalo yung kapitbahay mo na nagdidiliryo na ron, walang lumalapit kahit kamag-anak. Ibig sabihin, merong taglay na black magic yun, hindi mamamatay-matay yun hanggat hindi niya na isasalin yun. Papahirapan ka nun. Papahirapan ka nun. Papahirapan ka nun. Hindi mamamatay-matay. Pasinin mo, 100 years na mahigit buhay pa, pero hindi mamatay-matay. Nasa balik na ng karamdaman, butot balat na. Hindi pa rin mamatay-matay hanggat hindi na isasali mo. Yun ang parusa sa kanyang ginagawa. Meron kayo na rin nalaman na ganyan? Meron? Ako po, lola. Meron. Naisalin yan sa ano, sa... Parang Sa- isasalin ata yung sa panganay na ako. Oo. Parang tinanggihan ko yata. Parang hindi ko masyadong alam yung Oo. kwento na pagdaanan lang sa kwentuhan ng pamilya. Tapos It- parang walang tumanggap. Parang dahil nga kailangan na, dahil nga yung parang katawan niya ay mahina. Kasi parang ang nangyayari daw po, parang alas 3 ng hapon. Ano siya, ay patay siya. Tapos magigising siya ng alas 3 ng hapon. Buhay, humihinga ng tubig. Oo. Tapos parang isang linggo siyang ganun, araw-araw i-declare na sa ospital na patay. Oo. Pero babangon ng alas 3, hihingi siya ng tubig, buhaw siya. Hindi siya mamamatay hanggat di niya na isasalin yun. Tapos parang ang ginawa po ay, may nagsabi daw po na papainumin yata ng ano, parang gatas ba ng dalagang ina? Oo. Parang ganun, hindi ko maalala, parang ganun po yung kwento. Para so kayo, ano. Ganun po ang ginawa. Actually, pag may ganyan sa pamilya, ako, biktima ako dyan eh. Kasi panganay ako. Panganay akong anak. So, mahirap para sa isang panganay na may lulo ka or lula o na ano ganon. Kasi ikaw talaga yung unang priority. Na Ako, kahit hindi ko ginusto Ang yan, tawag doon, perpetual na pasalin sa oo, atin. kahit ako, Oo, kahit ginusto ko, perpetual yun. hindi ko ginusto yan, nagsusumikap pa rin talaga akong matanggal sa sarili ko yan. Alam mo paano matatanggal yan? Sa pamamagitan ng exorcism. Napuputol Tsaka, yun. confession. Yes. I-confess mo yan. Yun ang Kahit, pamputol doon. kahit hindi mo sa kasalanan, kahit hindi mo siya ginawa, i-confess mo talaga yon. Kaya, ang ano ko, inano ko na talaga, na bawat isa, mag-background check sa family. No, kasi Lalo na yung ang lolo pala ay albularyo. ganito lang simple lang kasi yung pagsalin diyan eh, laway. Tapos hahalik kunwari sa Oo, ako sa bibig. oo. Yun yung pagsalin. Minsan naawakan yung tengang gano'n, igaganon yung Oo. daliri sa tenga, gano'n. May salin. Oo, Naisali na. na. yun. Minsan yung apo, hahalikan yung apo sa bibig. Ipapasok na doon yung pinaka. Nasali. Kaya huwag kang lalapit sa mga gano'n-gano'n. Napuputol naman yun, yung pagpasalin-salin. Kinakailangan, exorcist. No? Gano'n, napuputol yun. Lalo-lalo na yung lolo ng lolo mo. Perpetual yan, salin ng salin yan. Hanggat walang pumuputok yan. Perpetual din yun, salin ng salin yan. Na hanggang ikaw, kahit na ayaw mo, wala kang magagawa dahil salin-salin. Pero may magagawa tayo. Mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa kanila. Kaya nagkaroon ng exorcist, no? Para putulin yung mga ganyang pagsalin-salin ng mga mahika nga, di ba mahika, no? Meron akong natatandaan, nung pumupunta kami sa Bulacan noon, nasa Bulacan pa ako noon. Meron doong kapitbahay sila, laging sigaw ng sigaw, aray, maawa na kayo sa akin. Narinig sa kalsada nagdadaan. Nagtanong ako ngayon, kasi curious ako, ano yun? Sabi niya, yung matanda doon, butot balat na, walang lumalapit. Bakit? Magkukulang kasi yun, gusto kong isalin sa kaya gano'n. Tapos nung time na gano'n, na nagdaan kami, ilang buwan na nagdaan, sabi gano'n, ba't na tayo imit na? Sabi ko gano'n, tinanggap ng anak dahil naawa dun sa lola nila. Kaya namatay. Pero mo, butot balat na rin buhay pa, sigaw ng sigaw doon, na dinig sa kasada na nakala mo kinakatay yung matanda. Ito bakit? Pero walang gustong tumanggap. Dahil naawa na lang yung anak, tinanggap, kaya namatay yung nanay. Butot balat na.
pero buhay pa rin. No, yun ang magiging ano nun, no? Na hindi mamamatay yan hangga't hindi tinatanggap yun. Lalo-lalo na yung agimat, no? Kaya mahirap yung merong mga agi-agimat na ganyan, no? Hindi ka mamamatay hangga't hindi mo yan na isasalin sa iyo. Halimbawa, may agimat ka, ganyan, no? Meron naman ako kilala, artista, may agimat talaga. Ay, oo. Ay, Maaaring na isama yung sa anak na ibigay. Ay, sali na. Ito sa apo. Sali. Ating ibinigay. Kay, ano, yung anak ni si Rebilla na pangalan. Yolo. Isa lang naman yun eh. Hindi yan mamamatay-matay hanggat hindi masasalin. Yan ang mahirap. Tapos devote pang Katoliko. Ang tagal naman tayo na Ramon Revilla nun eh. Paano yun? Kasalanan mo tayo. Butot balat na rin si Ramon Revilla bago namatay eh. Oo, hindi rin yun. So doon natin makikita yung mga ganyang mga Don. pangyayari. No? Don. Na hindi ka mamamatay hanggat Don hindi mo na Ramon. isasalin yung Pangit na itsura eh. no? May saling lang kaya namatay. ganun yun. Kaya kahit na ikaw ay abuti ng butong balat na dyan sa iyong higaan, hindi ka matitigok-tigok. Kahit na sabi mo, tagtad ka ng COVID-19 dyan. Hindi ka Yun matitigok. lang dapat ang tamaan ng COVID. Sabihin niyo na lahat. Diba? Sabi So, nila yung Kasi hindi naman siya mamamatay. Yes. Mamamatay na ako. Napuputol naman yan sa pamamagitan ng ating mga ano. Kung mayroong perpetual na panalangin at tulong ang ating mga banal, ang demons gumagawa rin ng perpetual na covenant niya sa kanyang mga alagad. Gusto nila mapasalig sa akin, ganyan. No? Pero sa kanila kayang putulin. Pero yung sa atin, hindi. Tandaan mo yun. Yung sa kanila kayang putulin eh. Pero yung sa atin, hindi. So, ito natin Ang makikita. makaputol yan bro, yung grasya ng Panginoon. Yung confession, yun lang talaga yung makaputol. So, mayroon pa kayong mga katanungan dyan para sa ating mga viewers. Okay? Ako po, brother, Yes. yung sinabi niyong ano, yung All Nation, Mother of All Nation, pwede po bang pakidescribe yung itsura para... Itsura ng may krus ang mahal na Birheng Maria sa likod, tapos nakadipang ganon, nakaapak sa mundo, tapos maraming mga tupa sa baba. Nakalagay yun sa larawan na ganon sa picture. Hanapin ko, may picture ako nun. No, hindi Meron accepted din. ng simbahan yun. No? Meron din ako nun. Nakaganon siya, nakaganon. Yung Tapos may krus sa likod. No, tapos yung inaapakan niya, globe, at marami mga tupa doon sa baba. Yun yun. Ayan, papakita natin. Hindi yun, no? Huwag niyo pong ano yun, no? Hindi yun accepted ng para sa simbahan. isang Olympus yung gano'n yung globe. Hindi yun tinatanggap ng simbahan. Globe. Kasi kailangan alam natin yun para aware tayo eh. Maging aware tayo Kasi na. syempre lahat inaanak. Oo, kasi baka... Hindi ito ha, kasi iba to eh. Ay, parang Ganito yung position niya. Ganito yung position. Parang Pero hindi ito. braces din. Oo. Kasi Kasi Mama Mary. May mundo rito. Tapos may ahas. Tapos dito may cross dito, may yung parang ilaw. Tapos dito, tapos dito, tapos dito. parang Sa gitna nasa ito, ng sa cross. gitna ito. Tapos may sinag dito ng cross. Sa baba, maraming mga tupa sa Oo, baba. yun. Yun yun, no? Hindi totoo na yan ay pinadidevotion ng ating simbahan. Walang opisyal na deklara doon sa simbahan, no? Baka mabiktima tayo, no? Na dalhin sa bahay nyo, ganyan-ganyan, no? Walang ganon. Wala, no? So, basta kung ano yung opisyal na deklara ng simbahan na dapat gamitin devotion sa Mahal na Birheng Maria, yun lang ang ating tatanggapin at paniniwalaan. Pero yung walang opisyal na deklara na dapat ng devoto sa Our Lady of All Nation, wala. So yun, no, maging alert tayo. So muli, maraming salamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay, lalo na kay Judge Paz Esperanza Cortez at sa kanyang kasamahan na si Brother Dudut, sa kanilang mga nandito sa Hall of Justice. Muli, makita-kita tayo sa July 11, bro. Oo, 11 at saka 11. 25, no? 2 times lang kami dito dahil marami kasing binibistang kaso dito, no? Ayun yung mga papers ng mga kaso, ayan, nasa likod namin, no? Sa mga viewers, no? Hindi po kami nag-iimbento na kami ay wala sa Hall of Justice. Ayan po, nasa Hall of Justice po talaga kami. Ayan pa yung ano.
Ayan pa yung pamukpok ni Judge sa yun. So kami po talaga ay nasa loob ng Hall of Justice, no? Ayan pa yung si katarungan, no? Ayan. So kami po talaga ay totoong nandito at dito po kami pinagbigyan ni Judge, no? Ito po yung sinasabi natin na na hindi to accepted ng simbahan itong ganito. Yan, hindi walang opisyal na deklara ang simbahan diyan. Yan. No? Tapos may cross. Okay, walang ganyan, wala pa akong nakikita niyan. Pasin ninyo, walang ripulto diyan sa loob ng simbahan natin, walang ganyan. Wala pa. Wala, no? Huwag po tayo muna magpapaniwala diyan hanggat walang opisyal na dinideklara na dapat gawing devotion yan, no? Pati yung buhok. Yung nakita ko may ahas, ito wala. Huwag tayong maniniwala sa mga ganon, no? So muli, maraming salamat sa ating lahat. Ang lahat ng kapurihan, kalawalatian ay sa ating Diyos at sa kanyang simbahan. Let us pray na para sa ating closing prayer. At sa muli, next month po, makita-kita po ulit tayo dito sa Hall of Justice. Okay po? Sino po ang magpa-closing prayer? Salamat din sa lahat ng ating mga viewers. Pasahin muna natin ang ating mga viewers dito, no? Kay Banawa, Puyanga, Cynthia Manalio, Jojo Evangelista, Bro Abet, Edelberto Arroyo Jr., Siguente Omar Mirna, at sa lahat din, Jojo Abrea Lapis 2. Okay, salamat. Okay, so yun, sabi niya, Our Lady of All Nations. No, wala pang opisyal na deklara at basta-basta maniniwala lang, ha? Okay, salamat. Let us pray na tayo at sa ating pagtatapos. Father, Son, Holy Spirit. Father, our kingdom come, will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be. Muli, maraming salamat. Purihin ng Diyos, glory to God, at tayo ay magkita-kita ulit sa darating na mga araw. No? Salamat sa July Diyos. 11. Bye-bye po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ay, salamat po. Next July 11. Bye-bye!